Mayong agagid sa tanan, kamusta na kamo mga abyan? Magapamalandong naman kita sang pulong sang Ginoo, and allow me to read to you our text. Nga makita naton diri sa Esther chapter 4, 5 to 10 kag sa 1 Chronicles 27 verse 25. Nga nagasiling diri, Then Esther called Hathach, one of the king's eunuchs whom he had appointed to attend her, and she gave him a command concerning Mordecai to learn what and why this was. So Hathach went out to Mordecai in the city square that was in front of the king's gate. And Mordecai told him all that had happened to him, and the sum of money that Haman had promised to pay into the king's treasures to destroy the Jews. He also gave him a copy of the written decree for their destruction, which was given at Shushan, that he might show it to Esther and explain it to her, and that he might command her to go in to the king, to make supplication to him, and plead before him for her people. So Hathach returned and told Esther the words of Mordecai. Then Esther spoke to Hathach and gave him a command for Mordecai. 1 Chronicles 27:25 says, And Asmaveth, the son of Agel, was in charge of the king's treasuries, and Jehonathan, the son of Uzziah, was in charge of the storehouses in the field, in the cities, in the villages, and in the fortresses. Ang Diyos magkapakamaayo sining mga pulong nga aton pagapamalandungan. Mga abyan kag mga kauturan, mayugid nga aga sa inyo, kabay nga ang Diyos magaupod sa aton kag padayon ang aton pagpasalamat kag pasidungog sa aton Ginoo tungod sa iya nga katutom sa aton nga kabuhi. Kag karon nga aga palapit naman kita sa iya paagi sa pagtuon, pagpamalandong sang iya nga mga pulong kag sang nagligad nga semana naghambal ako sang mga biblical characters nga hindi sila mga popular or famous, pero may mga leksyon kita nga nakuha sa ila. Siguro iban sa inyo nakadumdum sa kay Secundus, sa kay Pulitay, sa kay Pucheret, sa kay Patrubas, kag kay Pedahel. Karon nga aga magapadayon kita sini mga biblical names, mga uninteresting names, but have some lessons nga matudlo sa aton kag tungod sini imbitahon kong inyo pangunahuna upod sa akon agud nga makapamalandong kita sining mga bag-o nga mga biblical characters nga ihan wala pa naton mabatian. Sa unang nga mga panag-on, ang kada Hudiyo kept gid sang record sang ilang nga mga kaliwatan, kag very proud gid sila kag kung makatabalaan nila nga may royal blood sila, may palulo o kung parinting nangin leader sa Israel, kag kundi gani mga parinti nila nangin hari o kung nangin pari. So proud gid ang mga Hudiyo sang una nga may mga kaliwat kaangay sini nga mga klase sang tawo. Mga kauturan, ang mga ngalan sang una nagacover sang madamo nga mga associations. May mga ngalan nga related sa ilang nga trabaho, kaangay sa kay Archipos. Ang Archipos meaning manugdumala sa mga kabayo. Ang ngalan nga Asa meaning doktor. Ang ngalan nga Carmi meaning vine dresser. May mga ngalan man niya nga naga-symbolize sang mga prophetic features sa Old Testament. Kaangay sa kay Shir-Hasabub o Shir-Hasub, isa ka remnant nga nagasiling shall return, a remnant shall return, kag naga-refer ini sa mga Diyos ang una sa Babylon, kag ang isa pa gid si Mahir Shalal-Hasbaz, kag ang meaning niya hasty to the spoil. Naga-refer ini sang plunder sang unang matapos ang paglinaway sang mga nations batok sa Israel, kanya perde sang Israel, ginsugo sila nga kwaon ang mga plunder o kon ang mga nakuha nga mga pagkabutang sang ilang nga mga nabihag o kon na lupig nga mga nasyon.
may mga ngalan nga may kaangtanan sa pamilya, kag kangay sa kay Ahab, ang meaning sa Ahab, father's brother. Ang Ab means father, kag ang Abimelech means father is king. Amuning mga ngalan sa unang very interesting. Pero may mga ngalan nga mga dubli ang ilang pagtawag sa ilang mga abyan. Kangay sa kay Saul nga ginatawag man sa kay Paul, si Simon Bar-Jonas, si Judas Iscariot, kag madamo pa nga may biblical characters nga may dubli ang ilang ngalan. Sa Old Testament mga kauturan, may 5 diri ka mga tao nga luyag ko i-share sa inyo. Kag ang una diri si Hatak, kag si Hatak kung sa Ilonggo Hatak, isa ka yunok nga gin-appoint ni Haring Ahasuerus agud nga mag-attender sang kinanglano ni Queen Esther. Kag tungod sa kay Hatak, si Esther na kay balos ang tanan nga mga details or plano ni Haman agud nga pamatyon ang mga Hudeyo. Kung gabasa kamo sang Book of Esther, ka very very interesting gid, kay man sa sadto nga tion si Haman assistant kini daw chief minister ini siya sa kay King Ahasuerus sang Persya. Kag na panilaga niya nga ang mga Hudeyo daw wala respeto sa iya, labi na si Mordecai way nagasaludar sa iya. Kag ang mga Hudeyo sa nagakalain-lain nga mga probinsya sa dalom sang empire, siling ni Haman sa kay Ahasuerus, siling ini nga mga tao lain gid ang ila kasuguan, lain gid kang imo nga mga royal decree, wala ginasunod nila. Kag kung okay ka mahal nga hari, maubra ako sang isa ka sulat nga permahan nimo nga ining mga tao ni dapat magkaladula. Kag upod sang imo nga signet ring, ipasa ko ining sulat sa nagakalain-lain nga mga probinsya, padala ko sa mga courier, mga manugkabayo agud nga mapaybalos ning imo nga royal decree. Nagperma man si Haring Ahasuerus, wala sa kay balo nga ang tuyo ni Haman sa mga Hudiyo kalain among pagpapatay sa ila tungod sa iyang prejudice. Amo ni siyang may ginatawag nga handom nga magtaas ang iya pagid nga pwesto. Kag chief minister ni siya sa balay ni King Ahasuerus. Anak ni siya ni Hamidata nga taga nga Agagite tungod sang iyang Amalekite nga kaliwat. Kag nanging cruel enemy ini siya sa mga Hudiyo ini si Haman. Kag amo ni siyang unang anti-Semite nga nagpakalain, kag halos pa lang pamatyon ang mga Hudiyo. Kag tungod sini nagpati man sadto si Ahasuerus, way sa kabalo kung anong motibo. Kag tungod sini naglambot ang syudad sa mga ang sulat sa nagakalain-lain nga mga syudad kag probinsya. Kag natabuan dito sa city sang Susan nga kapital sang Persya sang una, si Mordecai ato dito. Kag naghibi gid siya, nasub-an gid siya sang sulat nga ginpreparar ni Haman kag ginpermahan sang hari sang Persya nga ang tanan nga mga Hudiyo nga nagaistar sa nagakalain-lain nga mga duog pagpatyon. Kag tungod sina nagpreparar siya sa isa kabitayan si Haman para gid sa kay Mordecai, kay man kun ara gani isa sa palasyo kag ara man si Mordecai way ni siya nagasaludar sa iya, kay man tiluyag ni siya dayaw-dayawon. Pero ang mga Hudiyo labi na si Mordecai daw wala ya tungod kay lain iniya ang ugali ni Haman. So nagprepara sa isa ka galos o kon bitayan nga kalabaon sini 75 feet ang katason. Kag tungod sini siyang nahibaluan sang ulihi ni Mordecai portigid ang iyang kalisod sa bagay nga si Hatak nga yunok. Sulugoon ini ni Esther nagkadto sa kay Mordecai kung anong nagkalatabo nga ang nagapuasa ka nagahilibion ang mga Hudiyo. Kag dito nasapwan ni Hatak ang ginsugid na Mordecai nga si Haman may plano nga pamatyon ang mga Hudiyo. So ginpalambot ini mga utod ni Hatak, isa ka sulugoon na-assign sa kay Queen Esther sa rayna nga si Esther. Kag nagpangasubo gid si Queen Esther sa bagay nga
pabalik ya sa hitak sa kay Mordecai sa pagsugo sang mga tawo nga magpuasa ka magpangamuyo kay siya magakadto sa hari nga magapakiluoy nga ang mga Hudeyo hindi pagpamatyon. So tungod sini naghambal si Mordecai tungod sang real threat sa mga Hudiyo. Sila nga sa Esther chapter 4 verse 14, sila nga kung maghipos ka sa sining nga tion ang pagtabang kag pagluwas sa mga Hudiyo magaabot gikan sa langit, pero ikaw mapatay kag ang panimalay sang imo amay mapapas. Kag sin-o bala ang nakaibalo nga ginhimo ka nga rayna para sa tion nga kasubong sini. So walay pang duha-duha nagtinguha gid si Queen Esther agud nga masave ang kabuhi sa mga Hudiyo bisan pa nga ginrisgo niya kabuhi sa pagkadto sa presensya sang hari kay man sang una sa isa ka tuig nga way ginpatawag si Queen Esther sini 2 years pa lang nga nagbulo sa kay Queen Vashti kag nagkadto siya tungod sang kaimtangan sang mga tao didto nga daw ginakulbaan kay ti pamatyon. Nagpakiluoy gid siya kag didto nahibaluan ni Queen Ahasuerus ang plano ni Haman. Primero si Queen Esther nagprepara pa sang bangkete kag ang iyang guest amo ang hari kag si Haman. Pero si Haman way kabalo nga si Queen Esther nanugid na sari siya plano. Sa malipot nga pulong ang ginprepara yang bitayan para sa kay Mordecai amo ang bitayan nga gingamit sang hari para nga magpatay si Haman kay matilay ng iyang motibo. Ipapatay ang mga Hudiyo labi na si Mordecai kay init gini siya sa mga Hudiyo. So makita naton ang ginhimo ni Queen Esther kung paano nagamit ang Ginoo sa iya agud maluwas ang mga katawhan nga pinili sang Dios. Ginrisgo niya iya kabuhi sa pagpalapit sa tubangan sang hari nga bisan way sa ginpatawag agud lamang luwason ang mga Hudiyo. Kag maayo naman kay si King Ahasuerus naging maayo kag gin-extend iyang scepter nga nagasimbolo ina sang pagbaton sang kung sino nga bisita labi na sang rayna. Anso mga utod tungod sa kay Queen Esther madamo nga mga Hudiyo ang naluwas sa katalagman. May mga bagay nga matun-an naton diri ang kamaturan mga kauturan even if it hurts. Agud lamang nga magluwas sang mga tao nga yara sa danger dapat isugid gid. We must tell the truth even if it hurts to save other people from danger. Kag makita naton ini sa kay Esther, nagrisgo siya po nagsugid sa sang kamatuoran sang malain nga plano ni Haman agud nga maluwas ang mga pariho niya nga mga Hudiyo. Sa karon nga panag-on kadamo sa mga tawo nga kabuhi nila are in danger. Their lives are headed toward destruction because of sin. Kag tungod sini dapat isugid naton ang kamatuoran nga makahilway sa ila sa katalagman. Kag ini nga kamatuoran yara lang gid sa kay Kristo Jesus. Kag amo ini ang mga bagay nga importante nga dapat ipalinton naton sa karon nga panahon. Wala labot sini may mga tao siguro nga gakinanglan nga i-confront naton sang kamatuoran. Kung may mga impormasyon kita nga naibaluan kag na importante gid labi na kung life and death issue, hindi naton pagtaguon. Kung isang mga politiko bala hindi makakita sang mga bagay nga dapat may baluan nila tani, dapat isugid gid agod nga mangin maayong ila pagpadalagan kay mantikon puros lang bala idayaw-dayawon mo kag wala mo ginasugid ang kamatuoran ng tutuod nga nagakalatabo. So all the while ang mga politicians go na una nga maayo lang ang tanan gali kay hindi na maayong sitwasyon no. Sa aton nga mga relatives, sa mga friends naton, kung matutuod nga abyan naton ang isa ka tawo, din sugiran ta siya, hindi lang sang kadalagan niya, kundi bisan pa sang kaluyawon niya. Hindi lang sang iyang strength, kundi sang iyang weakness kung matutuod nga nagakare kita sang aton nga mga abyan, bisan pa sang aton nga mga miyembro sang pamilya. May isa ka quotation nga nagasiling, truth is painful before any constructive thing can happen. So dapat isugid gid, masakit ini. Kag amo ni natabo sa kay Haman. Masakit sa bahin ni Queen Esther kay manti kilalahay sila kag mataas ang ranggo ni Haman pero ginsugid niya ang kamaturan. Ang kaisog niya kag sa karon nga panag-on dapat may ara kita sini
nga ginatawag boldness or courage to tell the truth, especially truth about God, agud nga maluwas ang mga tao sa katalagman. Ikaduha din mga kauturan si Ikabod, kag si Ikabod sa Old Testament anak ni siya ni Pinehas and grandson ni siya ni Eli nga priest sang Shiloh, kag his name commemorated a tragic crisis in Israel history, namely the great slaughter of the people including Hophni and Pinehas and the capture of the ark by the Philistines. And such terrible calamity resulted in Eli's death at 98. 98 anyos ang pari nga si Eli napatay sa naibaluan niyang mga nagakalatabo, ginpamatay ang mga Hudeo, kadamo gid kabisan pa ang iyang asawa sa nakaibalo nga si Pinehas nga si Hophni kag si Pinehas nga anak sang pari nga si Eli nagkalamatay kadamo, kag ang Ark of the Covenant ginkuha sa mga Philistines, kag ang asawa ni Pinehas was shocked of the bad news that when her child was born, she called him Ikabod, saying, "The glory is departed from Israel, for the ark of God has been captured, and because of her father-in-law and her husband." So, ang Ark of the Covenant nga simbolo ina sang presensya sang Dios nga ginadala sang mga Hudeo bisan di sila magkadto, kag amo na da ang deposituhan sang mga sacred scrolls ginkuha sa mga Philistine, kag way labot sini madamo sa ila ang nagkalamatay nga mga Hudeo. Kag tungod sini mga kauturan dira sa 1 Samuel chapter 4 verse 2 makita naton nga may 4,000 ka mga Israelites ang nagkalamatay. Kag when we move on dira sa chapter 4 verse 10, makita naton nga mga 30,000 foot soldiers were killed nga man tungod sang sala sang Israel, bisan pa sa kay Hophni sa kay Pinehas nga mga anak ni Eli nga pari sa Shiloh sa sadto nga tion, naghimo ang mga katawhan nga pinili sang Dios sang mga butang nga malain sa iya tubangan. Even Eli the priest did not restrain his children, kag tungod sini nagpakasala ang mga Israelinon. Ang corruption kag ang tanan nga ginahimo sang kalibutan nga kangilaran sa tubangan sang Ginoo ginhimo sa mga Israelites, kag duwa sina diri sa mga anak ni Eli amo ang naglead sang mga butang nga kangilaran sa tubangan sang Ginoo. Ang sa mga utod kita nimo kung daw ano ang mahimo nga kalainan sang sala nga yara sa tawo, kag mga pinili sila sang Dios pero nalipat sila sa ilang nga history kung paano ang Diyos nagluwas sa ila pagwa dito sa Egypto pakadto sa Kanaan, kag tungod sini wala nakakasiuran mga kauturan nga kita nga mga kanakan sang Diyos ma-free sini mga bagay nga posible makaguba sa aton. May mga tao nga may bad influence sa society, may bad influence sa aton, kangay ni Hophni kag Pinehas, bisan pa nga mga anak sila sang pari pero hindi maayo ginhimo nila nga kadamo sa mga Israelinon ang nagpakasala. Siguro warning ini sa aton bala nga mga pastors, no? May mga pamilya kabataan nga bisan maginano kabataan dapat bantayan gid nga magakabuhi sila sang Dios nun nga kabuhi kay manti mga alagad sang Ginoo. Kag amo ini ang sala ni priest Eli sa bagay nga si Samuel gintawag sang Dios sa pagkureher sang mga ginahimo nga mga sala sang Israelinhon. As believers, let us not give any chance for God's glory to depart from us. Kay balo na kita sa Dios, pero may posibilidad nga kita magapalayo sa iya kung magtugot kita sa mga tao nga may mga bad influensya nga sa aton kag sang kalibutan nga influensya sang aton nga kabuhi, nga before we know it nagapalayo nagali kita sa Ginoo. Kag amo ning case ni Himeneo sa ikatatlo diri, way labot sa kay Ikabod si Himeneo sa 1 Timothy chapter 1 verse 20 kag sa 1 Timothy chapter 2 verse 17. Makita naton diri kung sino ini si Himeneo. Kag si Paul nag-advise sa kay Timothy nga mag-avoid sini nga klase sang tawo pud sa kay Alexander kag sa kay Philetus, mga manunudlo
ngang ila pagpanundot do kaangay sang kanser nga nagalapta sa lawas. Siling niya ining mga tao nagbiya sang kamaturan kagintublag nilang pagtuo sa mga tumuluo paagi sa pagsiling nga ang pagkabanhaw natapos na. Wala na sila kapati pa sang palabuton nga pagkabanhaw kag iban pa nga mga pagtulunan nga hindi amo. Sa ginatudlo ni Apostol Pablo siling niya sa kay Timothy, likawi sila sang ila di Diyos nun nga pagtulunan. Mga utod si Himeneos, isa ni siya ka Kristohanon, a professed Christians who had fallen into heresies, who tried to shipwreck the faith of true believers. Kag tungod sini, he was excommunicated by the Apostle Paul dira sa 1 Timothy chapter 1 verse 20. Niya gintugyan ko na lang siya sa kay Satanas agud nga hindi na siya magpasipala sa Diyos. So si Himeneos isa ka tumuluo sang Diyos pero nagluya siya, nagbackslide siya kag nag-adoptar sang iban nga pagtuluhan, mga doktrina nga hindi amo nga nagpaluya sang iya nga pagtuo sa Ginoo. Mga utod, ano mga bagay nga matun-an naton diri subong nga mga Kristohanon, we can be influenced by through false teachings paagi sa mga pagtulunan sang iban nga mga naga-proclaim o kung nagasugid nga sila mga manunudlo. Si Iso Kristo mga kauturan sa Matthew chapter 24 verse 11, nagtagna nga sa ulihi nga mga inadlaw kadamo sa mga false prophets nga magatuhaw kag magapatalang sang iban. Tungod sini dapat kita nga mga tumuluo sang Dios kay balugid kung ano ang ginatudlo sang Biblia sa aton. Kag dapat magbasa kita ka magtuon sini. Ang Ginoo nagakabalaka sang aton kabuhi subong kag sang aton palabuton kag dapat masaligan kita niya sa aton nga commitment, sang aton nga loyalty, sang aton nga pagtuo sa iya. Agud nga indi kita mangin kaangay ni Himeneos nga isa ka professed Christians. Tumuluo, convert ini siya ni Apostol Pablo pero sa ulihi nagpakalain sa iya kag sang iban nga mga tumuluo ni Kristo. Ay ikaapat diri mga kauturan, duha ni sila kag si Asmabet kag si Jehonatan bala dira sa 1 Chronicles chapter 27 verse 25. Si Asmabet ini anak ni Abjel kag si Jehonatan anak ni siya ni Usaya. Kag ining duha ka mga officials gin-appoint ini ni Haring David agud nga mag-take charge sang manggad sang hari sa palasyo kag sa iban pa nga mga lugar nga sa diin sakop ni Haring David. Sa palasyo si Asmabet nang in charge sang manggad o kun bahandi sang hari. Kag sagwa sang palasyo sa sa Jerusalem si Jehonatan gintagaan sang otoridad sang hari nga mag-take charge sang iya nga mga kamanggaran sa syudad, sa mga minuro, bisan pa sa mga fortresses or kastilyo. Gin-assign ining duha ka mga tao nga trusted ni Haring David sa pag-manage, sa pagtipig sang kamanggaran sang Jerusalem, labi na sang iya personal nga manggad o kun treasures. Pero way labot sini may iban pagid nga gin-assign si Haring David nga magatipan sang ulumahan, ang duta, may iban na-assign man sa mga kasapatan, may iban nga na-assign sa mga ulutanon kag kung ano nga mga gin-assign sang hari sa ila. Pero ning duwa lain manggad ini bahandi treasure kag gitugyan ni Haring David sa kay Asmabet sa kay Jehonatan o kung si Jehonatan sa Ilonggo Jonathan lain ini siya nga Jonathan nga anak ni King Saul sa Old Testament. So makita naton diri ang pagsalig ni Haring David sa kay Asmabet kag kay Jehonatan. Kag tungod sini may mga bagay siguro nga matun-an naton diri subong nga mga tinugyanan sang resources sang Ginoo. Dapat kita masaligan man kaangay ni Asmabet kag ni Jehonatan. So ang Biblia si Apostol Pablo nagasugid-gid nga kita gintugyanan lang sa kamanggaran sang aton Ginoo kag dapat kay balo kita mag-manage kag masaligan kita kag sa
mga different offices sa local churches bala, may mga officers kita, may chairman, vice chairman, may secretary, may treasurer, may deacons, may trustees, kag iban pa. Kag kung maisa pa ka opisyal sa simbahan nga ginasaligan sa kongregasyon, wala sang iban kundi ang treasurer sa church. Imagine ang tao nagasalig sa iya, ang congregation nagasalig, tungod kay masaligan siya. That's why gitawag siya treasurer, tungod sang treasure nga. Word lang, word nga treasure. Ikaw manogbantay, managtipig, kay balo magmanage sang treasure, sang kwarta ayhan, sang simbahan. Kag kasubok ko kay isa ka tungod bala sang kwarta kadamo gid sa nagakatenter nga mangindi sa honest. Kag hindi lang ni sa mga pila ka mga tawo naton sa simbahan, labi na sa gobyerno, ang isyu sang graft and corruption, hindi hamak. Subong sa PhilHealth, kay ban pa nga mga hinsya sang gobyerno nga corruption, puertigit. Gintugyanan sila sang posisyon pero gingamit nila ang ilang posisyon to enrich themselves. Mga utod, hindi kaangay sa kay Asmabet kag kay Jehonatan. Duha ka tawo nga ginsaligan ni Haring David agod nga magmanage sang kamanggaran sa ginharian. So amo man kita sina, gintugyanan kita sang kamanggaran sa ginharian sang Dios. Kag dapat tipigan naton ini, kag dapat masaligan niya kita sa kunano nga mga butang nga gintugyan sang aton Ginoo. Kabati kita isa sa mga istorya bala, mga cases of malversation of funds. No, sa mga pastors kadamo din sa mga bagay nga daw lalungan, hindi lang ang imong ang pagdala sa iya kugalingon, iya personal nga character, base bilang bugal mag-sit in. Di maalam ang pastor, o kung maayo gid ang pastor, kabasi ang bugal bala. Ang relationship sa opposite sex, importante gid ni nga gwardiyahan sa pastor, labi na kung married bala siya. Kaya magkadamo sa temptation sa simbahan. Pero isa gid sa mga bagay nga dapat tipigan sa mga alagad sa Ginoo, kag hindi lang alagad sa Ginoo, kundi kita tanan nga mga tumuluo nakakilala kay Kristo, nga kita masaligan sa kunano nga mga butang nga ginatugyan sa aton labi na kun kwarta. Agud nga hindi maguba ang aton nga testimony sa mga tawo nga nakakilala sa aton, kag ang membro sang aton nga pamilya, mas spare naton sa mga unnecessary trouble tungod kay ti masaligan kita sa mga butang nga gintugyan sa aton. So amo ini mga kauturan si Asmabet kag si Jehonatan, real treasure kito gintugyan ni Haring David sa ila. Kag kabay pa nga kita mangin masaligan man nga mga kaanakan sang Dios sa kunano nga mga butang nga gintugyan niya sa aton mga lubrahan, sa opisina, o kunano nga mga posisyon nga ginhatag sang Ginoo sa aton, o kun manggag nga ginhatag niya sa aton, dapat tipigan naton ini nga tanan. Mga biyan, salamat kit sa inyong nga pagpamati. Kagkabay pa nga nakatuon kita sa mga pila ka mga bagay diri, mga leksyon sa sini mga biblical characters, sa kay Hitak, sa kay Ichabod, sa kay Himeneus, sa kay Asmabet, kag kay Jehonatan, mga taong hindi man gani papilang ngalan nila, pero nangin mapuslanon. May mga contribution sila sa kadalagan sa mga katawhan sang Dios. Kag tungod sini ang Dios nag-expect sa aton nga kita magakabuhi sa kamaturan, nga kita hindi magtugot ng himaya sang Ginoo magpalayo sa aton, nga kita hindi magtugot sang kaaway nga maga-destroy sang aton nga pagtuo kag sang iban, kag subong man nga kita mga anak sang Dios, mga katawhan niya nga masaligan sa tanan nga tion. Salamat gid, magapangamuyo kita. Amay namon, salamat sa imong nga pulong nga nagtudlo naman sa amon sa mga bagay nga importante sa amon nga kabuhi. Salamat sang kabuhi sini mga biblical characters, udo hindi sila kilala pero may mga contribution sila nga nahimo Ginoo. Kabay pa nga kami nga mga anak nimo, mga responsable, masaligan nga mga anak nimo nga nagasugid sa kamatuoran, nga nagatindog sa mga butang nga may kaangtanan sa amon pagsalig kag pagtuo sa imo, nga hindi kami magpalayo Ginoo sa imo. Salamat gid. Ining amon pangamuyo sa ngalan ni Kristo Jesus. Kabay pa. Mga biyan, ang Ginoo magapakamayo sa inyo. Ini si Pastor Coley nga nagasiling, may God
Bless you all. Amen.